Magandang araw! Kamusta mga bata? Sa araw na ito, tatalakayin natin ang wastong pag-awit. Handa na ba kayong matuto? Ako nga pala si Teacher Jenny. At ako si Teacher Ellie na makakasama nyo ngayong araw. Sa araling ito, natutukoy ang iba't ibang wastong paraan ng pag-awit. Napapahalagahan ang wastong paraan ng pag-awit at nagagamit sa iba't ibang uri ng presentasyon ang paksang pinag-aralan. Sino-sino ang mga paborito mong mang-aawit? Ano-ano ang mga paborito mong kanta? Paano nga ba ang tamang paraan ng pag-awit? Narito ang iba't ibang paraan ng wastong pag-awit. Una, tumayo ng tuwid at komportable. Ang tinig ay mas malinaw na lalabas mula sa iyong lalamunan kung ikaw ay nakatayo, sapagkat maluwag na nakaunat ang iba't ibang panloob na bahagi ng katawan. Pangalawa, huminga ng sapat. Ang paglikha ng himig ay nangangailangan ng mas maraming hangin mula sa baga upang mapahaba ang hininga at mapanatiling konektado ang mga tono. Pangatlo, ikondisyon ang boses. Sa pamamagitan ng vocalization o pag-ehersisyo ng voice box, mapananatiling nasa wastong kalagayan ang boses. Huwag biglain ang pag-awit. Simulan muna sa mahina at mababang tinig at unti-unti itong ilakas at itaas. Pang-apat, laging makinig ng iba't ibang awitin. Makatutulong ito upang masanay ang pandinig sa wastong tono at tiyempo ng isang himig at matututuhan ang iba't ibang pamamaraan o estilo ng pag-awit. Ang iyong pandinig ang gabay upang tamaan ang wastong nota ng isang awitin. Panglima, subukan ang iba't ibang uri ng tinig. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang kalidad ng boses, tulad ng buo, mahangin, matinis o malalim. Subukan ang mga ito upang mapagtanto ang timbring na aayon sa iyong likas na tinig. Pang-anim, piliin ang awit na bagay sa iyong tinig. Alamin ang hangganan ng taas at baba ng iyong tinig. Upang makapili ng awiting mapananagutan ng iyong kakayahan, subukang kumanta ng iba't ibang awitin at pakinggan ang sarili. Pangpito, ensayuhin ang awitin. Bago magtanghal, siguraduhin may sapat na pagsasanay sa pag-awit ng napiling kanta. Planuhin ang paghinga, mga pagbabago sa lakas at hina ng tinig, at higit sa lahat ay ang pag-akyat baba ng tono nito. At ang huli, alagaan ang iyong pangangatawan. Ang pagkanta ay nangangailangan din ng malusog na pangangatawan upang makalikha ng kaaya-ayang tinig at makatanghal ng walang sagabal na sakit. Iwasan ang inuming malalamig at pagkaing matatamis at malalapot bago at pagkatapos umawit. Tandaan na mahalagang matutuhan ang wastong pamamaraan sa pag-awit. Sa pamamagitan nito ay maihahatid ng isang tao ang mensahe ng awitin sa isang kaaya-aya o kagilagilas na pagtatanghal. At dyan nagtatapos ang ating aralin. Hanggang sa muli mga bata, paalam!